nagkakamali, nagamit po natin ito sa ating kumpleto. Well, actually, this time, ang gusto ko pong tignan natin ang pansin, hindi po yung kanyang hirap, yung kanyang po mga naranasan sa ministry, kundi ang ating pong tignan dito, yung kung paano sinabi ni Apostle Paul, "For when I am weak, then am I strong." Kaya nga, ang title po ng mensahe natin for this evening is The Strength of Apostle Paul. Panalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, sa gabing ito, kami po ay tunay na lumalapit sa inyo pong harapan. Nanawa inyo pong loobin na ang gabing ito ay maging gabi ng pagpapala sa bawat isa po sa amin. Sa mga kapatiran na kasama ko po rito sa church, sa mga kapatiran po na nandyan po sa online. Lord, ikaw po ang magbigay ng karunungan sa bawat isa po sa amin, lalo na po sa inyong lingkod. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang gumamit sa aking buhay, ang aking kakayanan ay inyo pong pagpalain, Panginoon. Gawaran mo kami, O Diyos, ng buhay na espiritu para sa amin pong gagawing pag-aaral ay tunay na kakitaan po kami ng kasiglaan, kauhawan, at kahandaan ng puso. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin tinatagubili, sa inyo po namin inihiling ang pagpapala ng mensaheng ito. Ikaw po ang malayang kumilos sa puso at isipan ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Well, Apostle Paul mentioned here his experiences in the ministry. Well, according to him, I take pleasure in infirmities. This is the reality in the ministry. Ito po ay hindi na natin mababagong katotohanan na ang bawat isa po sa atin ay talagang pwedeng maharap sa iba't ibang klase po ng hamon sa buhay. Kaya nga sabi ni Apostle Paul dito, for him, that is a challenge. Sabi niya kasi, I take pleasure in infirmities. Napakahirap na ilagay sa isip natin at tignan natin na yung atin pong napagdadaan ng hirap ay magiging joy and happiness in the ministry. Parang ang hirap yata, di ba, balikta rin yung sitwasyon. Pero sabi ko nga, pag nasa Panginoon, pag tayo po ay tama ang puso sa gawain ng Diyos, yung mga mahirap at imposibleng bagay, hindi po nagiging imposible at mahirap. Kasi nga po, bukod sa kasama natin ang Panginoon, tayo po ay mayroong tamang damdamin at yung ating pong espiritu ang siyang tumutulong sa atin para maunawaan natin at ma-enjoy natin yung mga bagay na sa iba hindi po nakakatuwa. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. So meaning, lahat ng ito ay negative. Wala po akong nakikitang positibo po sa mga binanggit ni Apostle Paul except nung sinabi niyang for Christ's sake. Kaya nga ito ho yung magandang pag-aralan natin ngayong gabi na naway samahan po ninyo kung atin po, diba, halokayin ang mensahe ng Panginoon kung paano si Apostle Paul ay naging malakas sa kabila ng mga naranasan niya, diba, hirap at posibleng ito rin ang pwedeng nagpapahina ng ating pong pananampalataya. Kaya nga, ito ho yung sanang maging kalakasan din po natin. Tingnan po ninyo. Diba? Let us learn from Him on how to continue serving the Lord despite of what the situation He has. Alam naman natin na yung mga binanggit niya, hindi birong karanasan. Alam ko rin po, may mga kapatiran tayo sa iba't ibang lugar. May mga member po tayo na talagang nakakaranas ng problema sa buhay. May kakapusan, diba? May problema sa katawan, sa karamdaman, sa isip, sa mga pamilya. Marami po sa atin humaharap din sa pagsubok. Pero mga kapatid, matuto tayo sa buhay ni Apostle Paul kung papaano siya mismo, sabi ng Bible, kinaya niya ang lahat ng ito. At ang sabi pa niya, kung kailan pa siya nagiging mahina sa kabila ng mga bagay na ito, siya po ay lumalakas.
Yan po sana yung i-discover natin mula po dito sa ating pinag-aaralan. Okay, number one na nakita ko po na posibleng dahilan ng pagpasabihin natin nagiging kalakasan ni Apostle Paul sa ministry, number one is Christ. Si Kristo ang dahilan na talagang alam ko po na sa bawat isa rin sa atin, ito rin po ang ating kalakasan. Kaya nga, sabi po ng Philippians chapter 4, try to consider Philippians chapter 4, verses 12 to 13. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things. Diliwanagin po natin yan. Kasi sinasabi ni Apostle Paul, I can do all things. Marami pong gumagamit. Ano po? Nung talatang ito sa mali pong pagkagamit. Kaya nga yan ho yung ating pong titignan at sisilipin dito ho sa ating ginagawang pag-aaral. Sabi ng verse number 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Maliwanag po, yung salitang all things na binabanggit po dyan, hindi ho lahat. Minsan po kasi pag inisip natin, yung salita mismo at in-interpret natin according doon sa word, maganda po siguro gawin natin. Huwag lang dictionary ang tingnan natin. Tingnan po natin yung context, yung sinasabi po ng mga verses. Yung previous verses, nagsabi, I know how both to be abased and I know how to abound. Everywhere, sabi niya rito, and in all things I am instructed both to be full and to be hungry. So meaning, yung sinasabi niyang I can do all things is referring to his experiences in the ministry. Yung idea ba na siya ay pwedeng makaranas ng kabusugan, pwede rin makaranas ng kagutungan. Yung karanasan ba na kumbaga inaangat siya ng tao o pinasasalamatan, pero ito rin yung sitwasyon na nangyayari sa buhay ng Apostle Paul na siya po ay nakakalimutan, iniiwan at pinababayaan. So meaning, sabi ni Apostle Paul, I can do all things. Yung mga bagay na yan, kagutuman man yan, kasaganahan, diba may mga tao kasama ka o wala, lahat ng yan kaya kong gawin sapagkat si Kristo ang nagpapalakas sa akin. Kaya yung idea ng I can do all things, hindi po ito applicable doon ho sa lahat ng gusto nating gawin. Kundi ang sinabi po kasi dyan, I am instructed both to be full and to be hungry and to abound and to suffer need. Kapag may kasaganaan, kinakaya ko. Alam niyo ho, kasi minsan iniisip natin. Ang problema, diba, o kaya ang hamon sa buhay natin, kapag tayo po ay gimik lang. Naniniwala po ako, kahit din po yung kasaganahan, may hamon din po sa atin yan. Hindi lang ho yung nagigipit ang nasa-challenge kung paano magpapatuloy sa Panginoon. Naniniwala po ako, kahit ang kasaganahan, may hamon din niyang kinakaharap. Kasi po, ang temptation dito, kapag ikaw ay nandoon sa kalagayang busog, sagana sa buhay, at para bang wala kang ibang pangangailangan, ang tendency, makalimutan mo ang Panginoon, mag-enjoy ka sa sarili mo, at ang iisipin mo ngayon, ikaw ang dahilan kung bakit ka nandyan sa ganyang kalagayan. Hindi ba ang tama pa rin, diba, makaranas tayo ng kabusugan, Panginoon ang dahilan. Amen? Pag tayo po ay nandoon sa kalagayang, diba, hirap na hirap sa buhay, Panginoon din ang ating kailangan. So lumalabas, nung sinabi ni Apostle Paul, I know how to be abased and I know how to be abound. So meaning, parehas po merong hamon. Kaya nga, di ba ganyan? Pansin po, di ba ganyan din ang nangyayari sa maraming Kristiyano na matapos iangat ng Panginoon ang buhay, matapos makagraduate ng pag-aaral, matapos ibigay yung kailangan, nakakalimutan ng Panginoon. Kaya nga ang temptation, hindi lang po doon sa pag nahihirapan tayo, mag-quit tayo. Pag nahihirapan tayo, bigat na tayo sa buhay, titigil na tayo sa ministry kasi hindi na nga natin kinaya.
Pero sa idea rin nung sinabi ni Apostle Paul, nagkaroon din po ako ng idea nung sinabi niyang I can do all things. So meaning, kasaganahan o kahirapan, kaya kong manatili sa Panginoon sapagkat ang nagpapalakas sa akin ay si Kristo. Kaya yun po ang nakita ko sa idea sinabi ni Apostle Paul that I can do all things. Mga kapatid, sana si Kristo rin ang pinaghuhugutan natin ng lakas. Opo, kung sa tao tayo titingin, tignan po ninyo yung istorya rito. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4 and verse number 17. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. If you know the story of chapter 4, mga kapatid, only Luke is with me, for Demas had forsaken me. So meaning, mga kapatid, may mga tao talaga, may mga tao talaga na makakaranas, diba, na ikaw po ay, iiwanan sa gawain ng Diyos. So anong ibig ko pong sabihin? Diba, ang magandang maisip ng bawat isa po sa atin, ang tignan nating kalakasan sa ating pong buhay na tinignan ni Apostle Paul, ang Panginoon. Ano sabi niya? I can do all things, mga kapatid. Sana po tayo rin, yun ang makita sa buhay natin kung paano, diba, tinitignan natin na ang Panginoong Jesus ang siyang atin din pong kalakasan. Kaya nga maliwanag na nakita ko, sabi ni Apostle Paul, doon po sa sinabi niya sa verse number 10, 2 Corinthians chapter 12, verse number 10. Ang sabi niya, for when I am weak, and then am I strong. Kung ako ay dumadago sa kalagayan na ako po ay nagiging marupok at mahina because of infirmities, reproaches, diba, persecution, diba, reproaches, ano sabi ng Bible? Then am I strong. So meaning, lumalakas ako, diba, nararamdaman ko na kinakaya ko ang lahat. Wag po natin isipin naman, kasi minsan napagkakamalian po natin, na kapag sinabing I can do all things, yung lakas natin, para tayong superhero. Hindi po superhero ang dating ng strength para sa atin. Kundi yung idea ba na yung ating lakas, kakayan, kasi sabi po ng Bible, pag hindi po ganun ang naging interpretation natin sa idea I can do all things, diba? Because Christ strengthens me, yung idea ba na hindi ibibigay sa iyo ng Diyos yung hirap o pagsubok nang hindi mo kakayanin. Kaya naniniwala po ako, yung lakas na ibinibigay sa atin ng Panginoon, bagay yun sa ating pong mga kinakaharap na problema sa buhay. Kasi minsan iniisip natin, para tayong okay mag-react. Diba? Ang lakas-lakas ko, kaya ko yung problema na yan. Hindi po gano'n. Maging normal lang tayo. Magpatuloy tayo sa kabila ng ating pong nararanasang problema. Hindi na ho natin matatakasan ng katotohanan na kapag tayo po'y naglilingkod, kasama na po talaga. Kasama na po talaga na tayo ay talagang malalagay puro sa sitwasyon. Susubukin ang ating pasensya, susubukin po yung ating pananampalataya, at susubukin din po yung ating pagmamahal sa Kanya kung talagang tayo po ay totoong sa Panginoon. Kaya huwag na po tayong masurpresa, mga kapatid. Huwag na po tayong magtaka kung iniisip natin na sa buhay Kristyanismo, wala pong problema. Hindi po ganon ang pangako ng Biblia sa atin. Wala pong pinangako ang Panginoon nung tayo po ay inalok ng kaligtasan, wala pong pinangako na hindi na po tayo makakaranas ng problema. But cause, ang alam ko po na pinangako ng Diyos, diba, tayo po ay sasamahan niya sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ang alam ko po, hindi niya tayo pababayaan. Yun yung pinangako ng Diyos. So meaning,
Meron ho talagang sitwasyon na hindi natin magugustuhan, pero ang panghawakan natin, tandaan po natin mga kapatid, ang sabi ng Bible, I will never leave you nor forsake you. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Anumang problema, anumang sitwasyon, tandaan po ninyo, ang lakas namin sa gawain, kagaya ni Pablo, ay ang Panginoon. Number 2, na nakita ko po rito, not only Christ, but also Christians. Yung mga kasama ni Apostle Paul sa ministry. Tignan po ninyo, sabi po ng 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16, verses 17 to 18, I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, for that which was lacking on your part, they have supplied. For they have refreshed my spirit and yours. Therefore, acknowledge ye them that are such. So, ang ibig sabihin ni Apostle Paul dito, may binanggit siyang mga tao. Alam niyo po, ito yung paborito ko kay Apostle Paul. Yung ang galing-galing niya mang-encourage ng mga kapwa niya manggagawa. Yung mga taong binabanggit niya, kaya minsan tuloy nakaka-trip, na para bang gusto mo rin banggitin yung mga members na talagang alam mong nasa likod ng gawain. Kaya lang, baka mamaya ma-misinterpret ng iba, kaya nga siguro, tingnan na lang natin. Itong si Apostle Paul are very bold to speak, diba, doon sa mga taong alam niya na blessing sa buhay niya. Yung nasa likod niya palagi, tingnan po ninyo, sabi ko nga, imagine ko lang yung itsura nitong mga taong ito. Pangalan pa lang, pakinggan po ninyo. I am glad of the coming of Stephanas. Diba? Pag pinakinggan nyo yung mga pangalan nila, parang walang kadating-dating. Walang appeal. Isipin nyo pangalan, Fortunatus. O, kayo ba, ipapangalan nyo yan sa anak nyo, Fortunatus. Sabi, Achaicus. Oh, tignan po ninyo. But anong sabi ng Bible? For that which was lacking on your part, they have supplied. Amen? So ito ho yung masarap sa ministry eh. Diba? Gaya po nung iba, pinagagawa natin itong CR, inaayos po natin yung simbahan. Nakatutuwa yung mga member, pagbe-message, diba? Pagpapadala, tutulong, iaabot sa iyo, purihin ng Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi nyo lang nalalaman. Gaya ni Apostle Paul, kayo rin ay kalangasan namin. Ang hirap lang po mag-mention eh. Ang hirap lang magbanggit kasi nga baka mamaya meron tayong hindi masabi o kaya mapagpagbuhan, pero ako po'y naniniwala. Hindi ko man mabanggit ang inyong pong pangalan kung sino po ang nasa likod ng buhay ni Pastor Robert, kung paano nakakatayo at nakapagpapatuloy ang ministry. Hindi ko po mabanggit man ang pangalan ng mga member na nasa likod ng gawain ng church, kung paano na po provide yung pangangailangan, yung pag-maintain, yung mga bayarin sa renta, sa mga ibang bagay na kailangan ng simbahan. Naniniwala po ako, hindi ko man mabanggit ang lahat ng pangalan ninyo, pero alam ng Diyos kung sino po kayo. Alam ng Panginoon kung sino ang nasa likod ng GLBC, kung bakit hanggang ngayon nakatayo pa rin ang church. Alam ng Panginoon kung bakit kami nakapagpapatuloy. Alam ng Diyos kung bakit kaya pa naming mangaral. Alam ng Panginoon, sino ba ang nasa likod sa buhay ni Pastor Robert bukod sa ating pamilya. May mga members na alam ko na talagang nagpe-pray. May mga members na alam ko na talagang iniisip din yung amin pong pangangailangan. Nandiyan po na may magpapadala ng bigas. Diba? May pupunta ng bahay namin, dadalan kami ng pagkain, o kaya magme-message, Pastor, ipapadala po namin yung tithes namin, meron po kaming something para sa inyo. Bukod po sa tithes namin, gusto po namin mag-support sa mga workers. Bukod po sa, alam nyo, napakasarap. Sino ba kami para i-back up yung kami sa ministry? Sino ba yung mga manggagawa na yan para alalahanin po ninyo sa pangangailangan? Mga kapatid, hindi po biro yan sa buhay ni Apostle Paul. You know why? Ano sabi niya? Yung term na ginamit ni Apostle Paul. Tignan po ninyo. Balikan natin. Sabi ng verse number 18, for they have refreshed my spirit. To tell you honestly, mga kapatid,
kung ang members, iniisip namin kung paano po kayo ma-encourage sa church. Paano po kayo ma-encourage magpatuloy sa ministry? Sipin lang po ninyo, kami rin po ay nakakaranas ng nararamdaman ninyo. Kung paano kayo napapagod, kung paano kayo inaatake ng kaaway, kung paano kayo nakakakita ng mga discouragement sa church, sa family, yung mga expectation ba, minsan hindi natin nakikita, nag-focus tuloy sa atin ng panalamin. Mga kapatid, kagaya nyo rin po kami. Katulad nyo rin po kami na kung paano nyo nakikita yung mali ng iba, kung paano nyo nakikita yung mga nakakahina sa iba o kaya maging sa amin, may nakikita rin po kami. Pero alam nyo mga kapatid, instead of tignan ko yun, ginagaya ko lang si Apostle Paul, ang tinitignan niya, yung kagaya nila Fortunatus. Diba? Ang tinitignan niya, yung mga kagaya nila Estepanas. Yung tinitignan niya, yung kagaya ni Achaicus. So, ano ibig ko po sabihin? Mga kapatid, sa ministry, isa po sa maiko-consider ni Apostle Paul na lakas niya, bukod sa Panginoon, ay yung mga Christians, yung mga members. Hindi ho namin mga may tatanggi ang katotohanan kung bakit masaya kami sa gawain kasi may mga members na nakakaalala po sa amin. Diba, natutuwa po ako yung mga outreaches natin. Blessing, ano ho? Sabi ko nga, nung nakaraan pa yun, isang Sunday, diba, pinagluto kami ng paella. Oh, sige nyo, saan ako nakakatikim? Sa restaurant, napakamahal ng paella. Ipinagluto kami, no, di ba? Pinsan may nag-host galing po sa abroad. Hindi naman umuwi ng, di ba, mula abroad, papunta Pilipinas, nagpadala sila. So imagine po ninyo, di ba, kung tutusin, maliit na halaga, pero para sa amin, napakalaking encouragement. Yung maalala niyo po yung church, yung maalala po ninyo yung mga manggagawa, yung maalala po ninyo yung aming pamilya, sobrang kalakasan po sa amin yan. Yung binabanggit nyo nga lang every Wednesday nakasama po ako sa prayer ninyo, kasama yung Team Las Piñas, kasama po yung mga workers, kasama yung family ko. Hindi niyo po alam kung paano, alam niyo yun, para bang inaapuyan ng aming puso. Gaya po ni Apostle Paul. Kaya nga sana mga kapatid, huwag nyo rin hong itigil yung inyo pong ginagawa sa aming pong buhay o maging sa ministry. Hindi po baliwala yan mga kapatid. Diba? Yun nga lang, hindi ako kagaya ni Apostle Paul na pwedeng magbanggit ng mga pangalan. Ang problema nga natin, gusto kong gawin, kaya lang, tao lang ako, baka mamaya, mamali ako ng sasabihin, or meron po akong hindi mabanggit. But titiyahin ko naman po sa inyo, sa buhay po namin, wala kami mapupuntahan. Wala kaming mararating kung hindi rin po kayo ginamit ng Diyos sa amin. Kasi malaking bagay po na dapat alam namin kung sino yung kasama namin sa ministry. Kilala namin kung sino yung mga nasa likod namin para sabihin namin kinakaya namin ng challenge ng ministry. Oh, sinungaling kami kapag sinabi namin kaya namin kahit kami lang. Ihudo to yun. Wala pong superhero na pastor. Wala pong superhero na worker. Lahat po tayo, kailangan natin ang bawat isa. Kaya nakakatuwa, alam niyo ang sabi ng Bible, pagdating po sa Philippians chapter 4, verse number 1, therefore, my brethren, dearly beloved and long for my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. So anong ibig sabihin niya, Apostle Paul? Yung kanyang inutukoy na brethren, ito po yung bagay na amin din pong inaangkin sa aming buhay. Yung mga kapatiran ng church. Ano po? Uulitin ko, alam nyo kung sino kayo na ginagamit ng Panginoon para sa church. Alam nyo kung sino kayo, kung paano kayo ginagamit ng Panginoon na encouragement sa amin. Blessing po kayo, mga kapatid. Sana wag po kayong magsawa at sana dumami pa yung mga kagaya ninyo dahil alam ko po, malaki pa ang gawain at malayo pa ang ating tatakbuhin sa ministry.
Kaya kailangan pa po natin ng mga kagaya ninyo, mga kapatid. And then, number 3, hindi lang po Christ and Christians, but also crowns. Isa po sa motivation and encouragement namin, yung alam naming merong tatanggapin pagkatapos ng lahat ng ito. Members, isipin nyo rin po, hindi lang pag-attend ng church, hindi lang po yung mga ginagawa nila sa simbahan ang may gantimpala. Ang sabi ng Bible, meron tayong tatanggapin crowns. Kaya nga sana, imulat natin yung isipan natin. Huwag tayong madiliman lang ng mga negatibong nangyayari. Huwag tayong mabulagan lang ng mga sitwasyon na hindi natin ginugusto. Ang isipin natin, sa likod ng lahat ng ito, may nag-iintay sa ating gantimpala. Kaya nga, members, meron pong ground na sinasabi ang Bible. Tignan po ninyo, yung 2 Timothy chapter 4, verses 8 to 10. Henceforth, there is laid out for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only. Listen, sabi ni Apostle Paul, and not to me only. So meaning, yung crown ay hindi po exclusive sa mga pastoral. Yung crown hindi po exclusive sa mga full-time worker lang. Yung crown, anong sabi ng Apostle Paul? And not to me only, but unto all them that also that love His appearing. So tayo po mga nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoon, tayo po na may ginagawa habang hindi pa siya dumarating, mga kapatid, kayo, ako, tayo mga mananampalataya na meron pong ginagawa sa gawain para sa kanyang pagbabalik, meron po tayong ipe-present na ginawa sa kanya. Kaya anong sabi ni Apostle Paul? Not to me only, but unto all them also that love His appearing. Siya anong sabi ng verse number 9? Do thy diligence. Diba sabi niya, do thy diligence to come shortly unto me, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga, ang exciting dito, yung alam natin na sa ginagawa natin ito, meron tayong dahilan para maging malakas. Alam niyo po yun? Kung ang titignan natin, pera, marami po sa atin, napakalaki ng problema sa pera. Kung ang titignan po natin, physical condition, marami po sa atin may sakit. Totoo po. Baka kinakaya lang nila, tinitiis lang yung sakit. Kung titignan po natin, yung sitwasyon ng buhay na parang hindi na nagbabago, hindi na umaangat, marami po sa atin na ganyan din ang kalagayan. Pero tingin po, nagpapatuloy lang kasi meron silang pinag-uhugutan ng lakas. Lahat ng bagay na yan, pwede po, diba, maging sanhi ng ating pong pandalamig. Pero inihan ko po sa inyo, yung mga member na merong ganong sitwasyon, nasa church pa rin. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga, kagaya ni Pablo, hindi nila tinignan na yun ay dahilan para huminto. Always remember, sabi ni Apostle Paul, I take pleasure. Tama po ba mga kapatid? I take pleasure. So meaning, nakaka-discourage, nakakapagod, nakakasawa, yung araw-araw na lang. Pinoproblema mo sa kukuha ng kakainin. Pag namamalengke ka, halos di mo na alam kung paano budgetin yung pera. Pag tumatanggap ka ng sweldo, di mo na alam kung paano pagkakasyahin sa bayarin. Pero mga kapatid, naniniwala ako. Kung nung panahon ni Pablo na buhay tayo, kasama niya tayong naglilingkod, tingin ko hindi natin makikita rin yung kakapusan. Tingin ko hindi rin natin mararanasan yung idea ba naman lang kasi kita-kita rin sa buhay ni Apostle Paul nung sinabi niya, I take pleasure in these experiences.
Again, mga kapatid, para po sa ating pagluluto, gusto ko lang po buksan po ninyo yung inyong mga Bible in 2 Corinthians chapter 13 and verse number 9. For we are glad when we are weak, and ye are strong, and this also we wish, even your perfection. Lahat tayo ayaw natin ng mahina. Ayaw natin ng weak. Pero ano sabi ng Bible? And this also we want and we wish. Even your completion. Yung sinasabi niyang perfection. Tulad niyo po, para makita ang buhay natin, maging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Maranasan nating maging weak para makita ang strength ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, kung meron man po sa atin, ngayong gabi, hindi ko po alam kung bakit ito ang binigay ng Panginoon na mensahe sa atin. Pero hindi po pwedeng wala pong, alam niyo yun, sabi ko nga ang Diyos hindi po papayag na yung salita niya ay binangaral nang hindi po tatalab sa atin. Sigurado po ako, ang mensaheng ito, mayroong gustong tukuyin sa atin. Meron po siyang gustong sentruhan sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, the strength of Apostle Paul is Christ. The strength of Apostle Paul is Christians. And the strength of Apostle Paul is Christ. Always remember, maraming atake ang kaaway, pero marami ring dahilan para magpatuloy sa gawain ng Diyos. Sana po, pinagpala tayo ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay yumukuhan pumikit. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, tunay po na kami ay nagpapasalamat sa iyo sa karunungan at sa ginawa mo po ngayong gabi sa aming pag-aaral. Lord, ikaw po ang nakakaalam kung sino po sa amin ang talagang higit na nangangailangan ng mensahe ito. Ikaw po, Panginoon, ang nakakabasa ng aming buong puso,